Kapag may problema ang isang pamilya, ang isa sa mga lagi kong pinapayo, tama, alam kong nagdarasal naman kayo individually, pero magdasal kayo ng magkakasama. Kasi iba ang werpa nun, iba ang kapangyarihan nun. Merong blessing ang Diyos sa iyo na makakamit mo lamang kapag ang asawa mo ay laging nasa buhay mo, nasa tabi mo. Kaya wag na wag kang magloloko. Father, okay po yung mga online masses ninyo, pero iba po pala talaga ang pakiramdam kapag nandito na. Iba yung feeling. Sinisigurado ko na hindi ako ang dahilan. Palagay ko ay narinig niyo na po yung pagkakaiba hinggil sa word na simbahan na nag-start sa capital letter S at word na simbahan na nag-start sa small letter S. Ito po yung upang ipakita sa atin ang pagkakaiba ng capital letter S na simbahan. Ito yung nagtitipong mga binyagan o sambayanan sa ngalan ng Panginoon. Sa small letter S na simbahan na gusali lang, konkreto, simbahan lang. Ito rin ay upang ipakita sa atin ang mas mahalaga. Mas mahalaga, syempre, yung pagkakatipon ng sambayanan sa konkretong simbahan lang. Kaugnay nito, narinig po natin sa ating unang pagbasa ngayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso na tayo raw ang ating pagtitipon, ang ating pagkakaisa sa ilalim ng pangalan ni Kristo ay templo ng Diyos. Together, we are God's temple. I think most of you will agree with me na hindi tayo masyadong familiar dito. Kasi whenever we speak of temple of the Holy Spirit, temple of God, madalas ang emphasis natin ay sa'yo, sa kanya, sa akin, individually. Ito yung interpretation natin sa 1 Corinthians 6 na nagsasabing, and I quote, sabi ni St. Paul, "Do you not know that you are temple of the Holy Spirit?" So, hindi natin intensyon, pero sa pag-focus natin sa sense ng temple bilang individual, ikaw ako, templo ng Espiritu Santo, nakakalimutan natin yung sense na sinasabi talaga ni St. Paul, we are God's temple as we gather together. In fact po, kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20 na yan, yung do you not know that you are God's temple or temple of the Holy Spirit, marirealize po natin na ang mas pinatutungkulan dito ni St. Paul ay hindi yung ikaw ako bilang individual temple, kundi yung tayong lahat communally as God's temple. Kasi kung itatranslate po ninyo yung kinote po natin sa Bible na ito as regards God's temple, makikita po natin na yun ang mas pinatutungkulan ni St. Paul. Kasi ang translation sa Tagalog ay, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Espiritu Santo? Kasi kung individual lang ang emphasis dito, syempre dapat ang translation dyan ay ganito. Hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Espiritu Santo? Well, brothers and sisters, do not get it wrong. Hindi natin ina-underestimate dito yung pagiging templo mo at templo ko ng Espiritu Santo. Pero ang gusto kong ipunto dito, huwag nating kakalimutan yung sense na tayong lahat na natitipon are God's temple sapagkat mas mahalaga yon. In the same vein of thought na hindi natin ina-undermine dito yung kahalagahan ng konkretong simbahan. Kaya nga tayo nagpapatayo ng simbahan at hindi tayo makukontento na nagbimisa dito sa ilalim ng iisang gymnasium lang. Pero ang ikababanal ng konkretong simbahan ay wala sa ganda, sa laki, sa garbo, maging sa tibay nito, kundi na sa nagkakatipong mga tao. Kung may pagkakataon po kayo na mapunta ng Europe, punta po kayo. At makikita ninyo, mararamdaman ninyo yung sense ng sinasabi ko, sa Europe makakakita ka ng maraming mga simbahan, kay kaganda, kay lalaki, kay titibay, pero walang laman. Malulungkot ka, malalata ka. Kaya nga, ang ganda rin ng sinasabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, kung saan sinasabi niya po dito na tayong lahat ay mga nagkakaugnay-ugnay na bahagi ng isang gusali.
Alam po natin na kapag ang isang parte o bahagi ng gusali ay inalis mo, nako, ay kung hindi man gumuho yan, maghihina yan. Mawiwikan yan. Ganon ang simbahan na ang nagsisimba ay konti lang. Ganon ang simbahan na ang nagsisimba ay konti na nga, o kahit pa marami, pero walang pagkakaisa. Walang pagkakaugnay-ugnay. Kung minsan may mga ganon sa mga simbahan na nasa baryo, minsan sila mismo nagkakaaway-away. Kapag ganon ang simbahan na walang pagkakaisa, yun yung simbahan na walang tibay, walang sigla. Kaya mapapansin po ninyo ang Panginoon, kaugnay ng Ebanghelyo rin ngayon. Simula't simula pa, tinitipo niya yung mga tao. Kahit sa aklat ng Genesis, nagsimula ang Panginoon na hindi maganda na ang tao yung nag-iisa. Ginawa niyang magkasama. Sa simula't simula pa, gusto niyang pinagbubuklod ng mga tao. Ito'y sinira ng pagkakasala, pinagwatak-watak ng pagkakasala ang tao. Pero mula noon hanggang ngayon, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan upang magkaugnay-ugnay ang lahat. O hindi nga ba't ang pagkakasala ay nangyari sa aklat ng Genesis? Mula sa Exodus hanggang sa Revelation, may bahagi doon na sasabihin ng Panginoon, and I will be your God and you shall be my people. Gusto niyang tayo'y pinagkakatipon-tipon. Kaya nga, ang ending nung unang pagbasa sa araw na ito ay ipinapahiwatig doon na tayo'y bahagi pero pinagkaugnay-ugnay ng isang batong panulukan at walang iba kundi si Kristo lamang. We are better together. Minsan nga meron akong narinig na nagsasabi, we don't meet in the church. We meet as a church. We don't meet in the temple. We meet as a temple because God's Spirit is even more present, even more felt when we gather together. Dito ko po gustong maintindihan yung sinasabi madalas ng mga napupunta dito. Kasi sasabihin nila, Father, okay po yung mga online masses ninyo, pero iba po pala talaga ang pakiramdam kapag nandito na. Iba yung feeling kapag nagsisimba na dito ng personal talaga. Sinisigurado ko na hindi ako ang dahilan. Sinisigurado ko sa inyo na makikita niyo po ang kaibahan, yung pakiramdam, na makita niyo ako dito na nagmimisa kasama ng maraming mga tao. Kaysa magpunta kayo dito na hindi ako nakasutana at magpipicture taking lang tayo. Sinasabi ko po sa inyo, iba ang pakiramdam na mapunta ka dito ng personal sa piling ng nagtitipon na nagdarasal na sambayanan. Kasi sabi nga ni St. Paul, tayong lahat ay pinainom ng isang espiritu. Ang espiritong nasa iyo ay espiritong nasa akin. At espiritong nasa kanya. Kapag nagkakatipon-tipon tayo, hindi nga ba't makapangyarihan ng Espiritu Santo? Imagine kung ano ang mas mararamdaman mo kaysa sa nagdarasal ka lamang o nagsisimba ka lamang ng mag-isa o solo. Dito ko rin gustong intindihin yung sentimiento ng iba sa atin na nalulungkot sila sapagkat anumang pilit nila ay hindi nila makasama sa pagsimba ang kanilang pamilya. I think gusto nilang makasama sila, hindi upang evangelize sila. Na para bang, naku sana, narinig ng asawa ko, narinig ng anak ko yung humilya. Hindi ganon. Hindi ganon kaagad. I'm sure, nandun yung panghinayang nila na makasama sana ang kanilang palimimili sa pagsimba upang yung biyaya sa misa ay makamit nila bilang isang pamilya. Naniniwala po kasi ako mga kapatid, na kung meron sa ating blessing ang Diyos as individual, meron sa ating special na blessing ang Diyos as a community or communal. Alam po ninyo, madalas sinasabi ko ito sa mga kinakasal ko. Isa sa mga madalas na sinasabi ko sa kanila, either sa groom at sa bride, merong blessing ang Diyos sa iyo na makakamit mo lamang kapag ang asawa mo ay laging nasa buhay mo, nasa tabi mo. Kaya wag na wag kang magloloko. In the same vein of thought, na kapag may problema ang isang pamilya, ang isa sa mga lagi kong pinapayo, tama, alam kong nagdarasal naman kayo individually, pero magdasal kayo ng magkakasama. Kasi iba ang werpa nun, iba ang kapangyarihan nun. Kapag kayo nagdarasal ng magkakasama. In fact, hindi pa man ninyo nakukuha yung hihilingin ninyo sa Kanya bilang isang pamilya, makakaramdam na kayo ng biyaya bilang isang pamilya. Naranasan po namin yan kamakailan lamang sapagkat
nagdelikado yung buhay ng aming auntie. Halos isang buwan sa ospital, nag-transfusion na siya, na-intubate na rin siya. Kaya ang ginawa po namin magpipinsan kasama ng aming mga uncles at aming mga aunties, we decided na tuwing gabi, mag-video call kami, yung group call, nagdarasal kami magkakasama. Hindi po namin kailanman ginawa yon, kahit sa personal, lalo pat ang iba kong pinsan at iba kong auntie or uncle ay hindi Katoliko. So, ginawa namin. Gabi-gabi talaga. Gabi-gabi. Nag-set kami ng oras. Salamat sa Diyos. Milagro na buhay si auntie. Pero alam po ninyo, bago pa man makamit namin yung milagrong iyon, nakaramdam na ako personally at maging yung mga pinsan ko, yung pamilya namin ng milagro. Kasi sabi nga po ng isang born again kong pinsan, kahit na magaling na sila, gawin pa rin natin ito, ha? Iba yung pakiramdam ng kayo nagdarasal ng magkakasama. Eh sana mga kapatid, ito yung ipagdasal natin na biyaya sa ating banal na misa. Hindi lamang po para sa ating simbahan na binubuo natin ng konkreto na sana'y pagkatapos nito ay mabuo rin naman din natin ang mga tao, kundi lalong-lalo na sa ating mga mumunting simbahan, ang ating tahanan, na magkaroon tayo ng oras na magdasal ng magkakasama. Ibalik po natin yung dating kaugalian. Ako blessed ako na abutan ko pa ito, na pagdating ng alas 6, sa pangunguna ng aming lola dati, nagdarasal po kami. Kahit na minsan tinatamad ka, madalas nga tinatamad ka kasi bata ka pa. Pero alam po ninyo, sabi ko nga, kung ako'y tatanungin mo kung bakit ginusto kong magpare, wala akong ibang maiisip na dahilan kundi yun bukod sa pagiging altar server ko. Yun, yung mga alas 6 ng gabing yun na buwisit ako kasi maglalaro pa ako, hindi ko naman alam yung ginagawa ko, hindi ko naintindihan, dasal lang ako ng dasal, merong epekto. Isa lang po yun sa halimbawa, ano pa yung marami pang magiging epekto kapag tayo nagdarasal talaga bilang isang pamilya. Ang Panginoon mismo nagsabi, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, naroon siya. So narito siya. Iba-iba tayo ng pamilya. Much more sa pamilyang magkakakilala at sa simula pa lang ay may pondo na ng pagmamahalan talaga. Mas maraming biyayang mararamdaman. Maniwala.